Ito mga minamahal na kababayan, muli tayong live at ito naman ay naririto ako kasama ko si Atty. Torion para pirmahan itong reiterative request, itong urgent Senate inquiry in aid of legislation tungkol dito sa COMELEC irregularities na naganap noong nakaraang May 2025 national and local election. Hinihingi natin dito sa bagong Senate President, si Senator Soto, at saka yung may tatalagang muling chairperson ng UBI Senate Blue Ribbon Committee na tignan muli itong aming unang request sa Senado na yung maanumalyang ginawa ng Commission on Election nitong nakaraang halalan. So, pipirmahan ko itong makapal na mga every page ito. Kailangan, pirmahan po natin to. Nasana ay dinggin ito ng Senado. Gusto natin magkaroon ng tunay na political and electoral reforms para maipasa ang isang bagong batas na paigtingin yung transparency at saka clean and honest election na hindi katulad ng nangyayari ngayon. Pag nagkaroon ng wholesale na dayaan electronically, walang habol doon sa mga nangyayaring hindi tama. So this is in line with the constitutional mandate that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At sa ating mga pagtuturo ng political law and constitutional law, ang pinakamahalaga sa lahat ng manifestation of sovereignty ay yung the presence of elections through popular will. Meaning to say, free elections, free, honest, transparent election. So ayan, ito, ipirma natin. At ang abogado natin dito ay si Atty. Torion, ang pinakamagaling na abogado ngayon sa ating bansa. So ayan, pirma ko na ito, marami-rami ito. Isa. Sana mapansin din po ito ng Senado at mabigyan ng pagdinig at kung bakit gano'n ang nangyari. Hindi naman po kaso itong pinipirmahan ko, ito ay isang request, reiterative request kasi meron na tayong naunang kahilingan sa Senado nung ang namumuno pa ay si dating Senate President Francis Escudero na magkaroon ng Senate inquiry in aid of legislation tungkol nga doon sa reported mga COMELEC irregularities nung nakaraang eleksyon. Kasama ko si Atty. Torion, pati rin siya ay hinaharas na rin. Meron na rin siyang mga pinaharap na kaso. At abogado na nga, pareho kaming abogado pero kakasuhan ka pa rin. Mabuti sana kung yung kaso ay may totoong complainant. Yung kasong sinampan nila sa akin sa ombudsman fictitious yung mga complainant. Mga multo. Mga taong hindi naman po sila talaga totoong nag-i-exist sa mundo. Pero dahil meron silang sinumpang salaysay at na notaryuhan na sinabi ng notaryo mismo, yung notaryong binabanggit doon na hindi raw niya ninotaryuhan yung complaint na yon. At itinatwa niya kasi sinampahan ko ng kaso yung abogado
Inampang ko ng kaso yung abogado ng pag-violate ng notarial law. At doon sa sagot niya ay hindi niya inaamin na siya ang nagnotaryo doon sa dokumento na yon. At meron siyang mga pinakita, mga ebidensya. Kaya doon, pero ganoon pa man, naisampa sa ombudsman, kaya yung ombudsman, pinadalhan ako ng summons at pinasagot po ako. Nasagot ko na rin po yung complaint affidavit na yon. Pero dapat sana sa umpisa pa lamang, tinignan ng mabuti ito ng ombudsman na yung reklamo na yon ay isang fabricated, malicious, at yung complainant mga fictitious na mga tao. Fictitious dahil wala sila, hindi sila nag-i-exist eh. May Pinay pang ginawa kang rapist. Yan ito? Ha? Oo. Grabe. Ang gwapo-gwapo mo. Grabe. Grabe talaga. Wala tayong magagawa eh. May graft and corruption daw. Oo. Yung mga tao na hindi naman natin kilala. Ano natin sila, ganun talaga yan. Raul Lambino ka kasi busing eh. Hindi, ordinaryong mamamayan lang tayo, magbabaka lang po tayo. Isa lamang po tayong nagpapastol ng baka at magsasaka. Kaya lang gusto na nilang tayong tahimik lang, hindi maingay. So, ang pinailan ngayon, ikaw, si Tatay Digong, at saka si Bungo. Oo, saka si Vice President Sara. Vice President Sara. Saka si Manong Chabe. Ay, tama, oh. Saka si Kiko Barsaga. Sa akin, at least na-dismiss na yung sedition at inciting to sedition. Oo. Pero meron din tayong disbarment. Oo, meron pa rin yun. Sinagot ko na rin yun. Humingi tayo ng dispensa. Kung nagkamali man tayo ng cutting kuan dahil na rin doon sa report. Pero ayaw kong discussin yon sa media part niya. Meron man po tayong nagawang hindi maganda tungkol doon. Ayos! Sana lang kulang. Ayos! Secretary Cusi na lang. Tuloy pa rin ang laban po natin para sa malinis na pamahalaan. So, muli po, mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Thank you.